Ano ang mas masakit? Lokohin ka? O palitan ka na parang wala kang halaga? Yung tipong binuo mo ang isang lalaki mula sa wala, sinamahan mo siya mula sa hirap, habang wala pa siyang pangalan at wala pang pera. Tapos isang araw, paggising mo, hindi ka na asawa. Hindi ka na mahal. Pinalitan ka na ng mas bata, mas maganda, mas bagong version. At doon nagsimula ang isang kwento na hindi lang tungkol sa selos, kundi tungkol sa isang babaeng unti-unting nasira hanggang sa kaya na niyang pumatay. Nagkakilala sina Betty Biseglia at Dan Broderick noong October 1965 sa University of Notre Dame sa Indiana. Si Betty, 17 years old pa lang, freshman mula New York, bumisita lang for a football weekend. Si Dan naman, 21 years old, graduating na at paalis papuntang New York para sa med school sa Cornell. Hindi agad type ni Betty si Dan. Sinabi pa nga niya na parang geek daw ito. May long sideburns at nerdy glasses. Hindi siya yung usual type niya na athletic. Pero si Dan, tinamaan agad. Sabi pa niya sa mga kaibigan niya, siya na yung papakasalan ko. Nung lumipat si Dan sa Manhattan, doon sila ulit nag-connect. Grabe ang effort niya. Letters, telegrams, non-stop na panliligaw. At imagine mo to, inaaya niya si Betty magpakasal halos araw-araw for 3 years. Kinasal sina Betty at Dan noong April 12, 1969 sa isang malaking Catholic wedding sa New York. Sa simula, si Betty talaga ang sumalo ng lahat. Nagtrabaho siya ng iba't ibang jobs. Teaching, nagbebenta ng Tupperware, childcare, para lang masuportahan si Dan habang tinatapos nito ang med school sa Cornell. Pagkatapos maging doktor ni Dan, nag-decide pa siyang mag-law school para pumasok sa medical malpractice. At yes, si Betty ulit ang sumuporta. Siya ang main provider. Habang inaalagaan ang dalawa nilang anak na sina Kim at Lee. Sa maliit at siksik na student housing habang nasa Harvard Law, si Dan. Sa isip ni Betty, ganito yung setup. Yung parang old school 1950s marriage. Yung tipong magtiis ka ngayon, ibigay mo lahat, para balang araw, pag successful ng asawa mo, doon mo maranasan yung luxury at magandang buhay. Sa panlabas, mukha silang power couple. Yung successful, high status, pero sa loob, marami ng bitak ang relasyon nila bago pa man ang affair. Mula pa lang sa simula, si Dan na ang may full control ng finances. Ayon kay Betty, kinuha niya pati bank accounts niya. Kahit sa honeymoon pa lang, klaro na inaasahan niyang si Betty ang gagawa ng lahat sa bahay. Parang katulong, hindi partner. Yung panliligaw ni Dan dati, na akala mo romantic, sa totoo lang, parang obsessive na bordering sa pagiging stalker. Hindi lang siya basta in love. Parang gusto niya ng control. Kahit mukhang perfect sila sa social circle sa San Diego, sa loob ng bahay, puno ng tensyon, away, at emotional distance. Lalo na habang lumalaki ang karir ni Dan. May isa pa silang anak na lalaki na namatay 4 days after birth. At yun nagdagdag bigat sa relasyon na already struggling.
Nung lumipat sila sa La Jolla at naging milyonaryo na si Dan bilang abogado, yung marriage nila naging parang transaction na lang. Si Betty, ginawa niya ang part niya. Inalagaan ng mga anak, sinakripisyo ang sarili, sinuportahan si Dan hanggang sa tuktok. Kaya sa isip niya, oras na para makuha yung reward. Yung stable, luxurious, high society life na pinangako ng setup nila. Pero nangyari ang pinakamasakit. Noong 1983, nagkaroon ng affair si Dan kay Linda Colquena. Para kay Betty, hindi lang ito simpleng cheating. Ito ay betrayal ng buong buhay na pinaghirapan niya. Parang sinabi sa kanya, after 16 years ng sakripisyo mo, wala pala yun. Minsan, ang relasyon hindi nasisira dahil sa isang pagkakamali, kundi dahil sa mga taon ng hindi pantay na pagmamahal at unti-unting pagkawasak. Ang breakdown ng marriage nila Betty at Dan, classic case ng gaslighting bago pa mauso ang term sa pop culture. Noong 1983, kumuha si Dan ng 20-year-old na si Linda Colquena, dating flight attendant. Walang legal experience bilang personal assistant niya. Kaagad napansin ni Betty ang pagbabago. Si Dan nagsimula mag-overtime, nagsuot ng tailored suits, naglagay ng mustache, at sa isang party, narinig ni Betty si Dan na sinabihan si Linda na, "You're beautiful." Halos 2 taon, lagi niyang kinoconfront si Dan. Palagi siyang dinidismiss ni Dan na crazy ka, old ka, fat ka, boring ka. Pinaniwalaan niyang si Betty ang may problema sa utak kasi iniisip nito na may affair siya. Classic gaslighting pag nahuhuli ka na. Sa 39th birthday ni Dan, pumunta si Betty sa office niya para i-surprise siya. Nakita niya yung remnants ng party pero wala si Dan at si Linda doon. Pag-uwi niya, sinunog niya lahat ng costume-made suits ni Dan sa backyard. Paglabas ng affair at nang lumipat si Dan noong 1985, lumipat ang gaslighting mula sa emotions papuntang legal at financial. Genius si Dan na lawyer at gumamit siya ng loophole sa California na later naging Betty Broderick Law para i-deduct ang court-ordered support payments mula sa share ni Betty sa community property. Parang si Betty, binabayaran niya sarili niya mula sa future settlement niya. Gumawa si Dan ng spreadsheet ng fines para sa bawat behavior ni Betty. Pag pumasok sa bahay, $100. Pag mag-leave ng toxic message sa machine, $250. May mga buwan na wala na siyang natanggap sa support check dahil sa mga fines na ito. Ginamit din ni Dan ang violent outbursts ni Betty tulad ng pag-drive ng sasakyan niya sa front door ni Dan para ipakita na si Betty ay unfit na ina. Sa huli, napanalunan ni Dan ang sole custody ng mga bata. Iniwan si Betty, walang asawa, walang bahay, at limited na access sa mga anak niya. Para kay Betty, hindi lang ito breakup. Parang tinanggal si Betty sa existence niya. 20 years niyang ginamit ang identity na Mrs. Dan Broderick at parang ginamit ni Dan ang legal system na na-mastered niya
para i-delete siya sa buhay na tinulungan niyang buuin. Si Dan naman, tinitingnan ang behavior ni Betty na bilang dangerous harassment. At iniisip niyang pinoprotektahan lang niya ang bagong life kasama si Linda. Yung tensyon nag-peak noong 1989 nang magpakasal si Dan at Linda. Si Betty, kumbinsido na si Linda ay sinusuot ang mga jewelry niya at nabubuhay sa life na pinaghirapan niya ng decades. Ang nangyari noong November 5, 1989 ay resulta ng taon-taong build-up ng threats at sobrang humiliation. Si Betty Broderick, sa kanyang paniniwala, sinabi niyang gusto lang niya i-confront si Dan at Linda tapos papatayin niya ang sarili niya. Pero sa trial, malinaw na sadyang eksekusyon ito. Mga isang buwan bago ang kasal ni Dan at Linda, bumili si Betty ng .38 caliber Smith at Wesson revolver. Nag-take din siya ng professional shooting lessons sa local club. Nakuha niya ang keys ng bahay na pag-aari ng anak niyang si Kim. Itinago niya ito ng ilang linggo at naghihintay ng pagkakataon na makapasok ng bahay nang hindi nahuhuli. November 4, isang araw bago ang pagpatay, nakatanggap si Betty ng legal notice mula sa abogado ni Dan na nagbanta na puputulin ang access niya sa mga anak niya kung magpapatuloy ang kanyang harassment. Sabi ni Betty, ang liham na ito na sobrang humiliating para sa kanya ang nagtulak sa kanya pumunta sa bahay nila kinabukasan. Mga 5:30 ng umaga, nag-drive si Betty mula sa La Jolla papuntang bahay ni Dan at Linda sa Hillcrest. Iniwan niya ang dalawang anak niya na natutulog sa bahay niya noon. Gamit ang stolen key ng anak niya, pumasok siya sa back door para hindi marinig. Pinili niya ito kasi ang master bedroom ay nasa itaas ng front staircase. Dumiretso siya sa master bedroom kung saan natutulog sina Dan at Linda. Tumayo sa tabi ng kama at pumutok ng 5 beses na mabibilis. Si Linda, 2 bala sa ulo at dibdib. Patay agad. Si Dan naman, isa sa dibdib habang sinusubukang abutin ang phone sa bedside. May 2 missed shots siya. Isa sa nightstand, isa sa wall. Bago umalis, kinabit niya ang telephone at answering machine sa pader para siguradong hindi makakatawag si Dan ng emergency help. Later, lumabas sa medical evidence na baka hindi agad namatay si Dan at pwede pang masave kung may mabilis na tulong. Tumakas si Betty at nag-drive sa bahay ng anak niyang si Lee, kung saan inamin niya ang ginawa niya. Same day, sumuko din siya sa San Diego Police. Sabi sa prosekusyon, cold-blooded execution daw. Hatred ang motibo. At sabi ng defense niya, si Betty ay nasa altered state of consciousness dahil sa ilang taon na psychological at emotional abuse. Sabi nila, plano niya sanang patayin ang sarili niya sa harap nila. Pero nagpanik siya nung nagising at sumigaw si Linda. Noong November 11, 1991, napatunayang guilty si Betty sa 2 kaso ng second-degree murder.
Ibig sabihin nito, naniniwala ang jury na gusto niyang patayin si Dan at Linda. Pero kulang ebidensya na sobrang calculated at premeditated para maging first degree murder. Sa trial, sinabi ng experts na si Betty ay may narcissistic personality disorder. Kaya naiintindihan ng jury ang kanyang erratic behavior. Pero hindi nito pinatawad ang krimen. Noong February 1992, si Judge Thomas J. Whelan nagbigay ng maximum sentence sa ilalim ng batas noon. 15 years to life para sa murder ni Dan Broderick. 15 years to life din para sa murder ni Linda Colquena Broderick. At 2 years para sa illegal na paggamit ng barel. Total, 32 years to life sa state prison. Kasalukuyan, nasa California Institution for Women sa Chino, si Betty. Maraming beses siyang tinanggihan ng parole board noong 2010, 2011 at 2017 dahil sa kakulangan ng remorse at tendency niyang ibintang pa rin sa mga biktima ang ginawa niya. Hindi siya pwedeng magparole ulit hanggang January 2032. By then, 84 years old na siya. Ang kaso ni na Betty at Dan ay hindi lang simpleng toxic relationship or unhealthy marriage. Ito ay power imbalance, yung psychological manipulation at identity destruction. Si Dan, bilang isang highly intelligent na lawyer, hindi lang siya nag-cheat. Minanipula niya ang perception ni Betty sa sarili niyang realidad. Paulit-ulit niyang sinasabi na crazy ka, nag-i-imagine ka ng mga iba-iba. Kahit may obvious ng signs ng affair, dinidismiss niya si Betty hanggang mapaisip siya kung siya ba talaga ang may problema. Ito ang pinakadelikado sa gaslighting. Hindi ka lang sinasaktan, binubura ang tiwala mo sa sarili mong isip. Hindi ito biglaan, ito ay paunti-unti, araw-araw, yung tinatawag siyang old, fat, boring, hindi pinapakinggan ang emotions niya, pinalitan siya ng mas bata, kinontrol ang pera, decisions at lifestyle niya. Ang resulta, si Betty unti-unting nawalan ng self-worth, identity, at emotional stability. Parang sinasabi sa kanya araw-araw, wala kang halaga. Dito lalong naging brutal. Hindi lang siya asawa, abogado din siya. At ginamit niya ang system na alam niya para durugin si Betty legally. Ginamit niya ang loopholes para kontrolin ang pera, ginawang laban ng custody para alisin ang mga anak sa kanya, gumawa ng fine system para parusahan siya financially. Hindi lang siya iniwan, systematically siyang binura sa buhay na tinulungan niyang buuin. At ang pinaka-core, si Betty ay nag-invest ng 25 years bilang asawa ni Dan at ina ng mga anak. Sinakripisyo niya ang sarili niya at ang sarili niyang dreams. Tapos, nung nawala yon, hindi lang relasyon ang nawala, buong pagkatao niya. Para sa kanya, hindi ito simpleng breakup o divorce. Ito ay pagkawala ng identity, purpose, at future. Kasi alam nyo, kapag ang isang tao sobrang nag-gaslight, sobrang na-degrade, nawala ng identity, at pakiramdam niya wala na siyang control, nagkakaroon ng explosion. Hindi na rational o logical. Pure pain na naghahanap ng outlet. Kaya si Betty, oo, biktima siya ng psychological at emotional abuse. Pero hindi ito gina-justify na
sa ginawa niyang pagpatay. Dalawang bagay ang pwedeng maging totoo at the same time. Yung may nangyaring abuso at may maling desisyon na ginawa. Alam nyo, kasi hindi lahat ng sugat nakikita. May mga tao na hindi ka nasasaktan gamit ang kamay, pero dudurugin ka gamit ang salita, utak, at sistema. At kung hindi mo harapin ang trauma mo, kung hindi mo ibabalik ang power mo sa sarili mo at hindi ka lalaban ng tama, darating ang araw na yung sakit mo, ikaw mismo ang magiging dahilan sa pagkasira mo. Kaya heal or become the chaos.